Part 13. Kendrick's POV paglabas ni Zamera sa hospital, umalis din siya sa condo unit namin. Ako naman ay tuluyan ng tumira sa condo unit ni Tanya, pero hindi kami nagtatabing matulog. Nagtitiis akong matulog sa sofa. Hindi naman maselan ang pagbubuntis ni Tanya kaya hindi ako nag-alala sa kanya. Habang nagkukunwari kami ni Tanya na maayos ang pagsasama naming dalawa, lihim naman namin iniobserbahan ang transaksyon ng gang ni The Myth. Ang plano namin ni Tanya ay alamin kung sino-sino ang ilan sa mga malalaking tao na membro ng gang, maliban sa 3 lalaki na ipinakilala sa akin ni The Myth. Ginawa tayong puppet ni The Myth Kendrick, hayaan natin siya. Pero may magagawa tayo, kaya natin siyang lamangan. May nakapagsabi sa akin na medyo nagkakagulo daw ang grupo ngayon dahil sa pag-aagawan ng kapangyarihan. Pag hindi na ang uncle ko ang leader ng gang, madali na sa atin ang makawala sa kanya dahil wala na siyang kapangyarihan. Ang sabi sa akin ni Tanya, may 2 tao na ipinakilala sa akin ni Tanya. Akala ni The Myth na tapat na tauhan ang mga ito pero traidor pala. Sabi sa akin ni Tanya na ang mga ito ang tutulong sa amin. Nagkaroon ako ng pag-asa dahil sa isipin na may makakatulong sa aming dalawa ni Tanya. Hindi ako tinantanan ng pagseselos ko. Selos na selos ako nang makita ko si Zamera na may kasama ng ibang lalaki. Aminado ako na nakaka-insecure ang lalaking kasama ni Zamera. Maliban sa talagang may ipagmamalaki naman ito sa physical na aspeto at mayaman ito, mukhang malakas din ito at kayang ipagtanggol si Zamera. Hindi katulad ko na napakaduwag, hindi ko man lang magawang protektahan si Zamera na hindi siya nasasaktan. Pinuntahan ko si Zamera sa school niya para ibigay sa kanya ang atom card na ibinigay ko sa kanya nung para sa allowance niya. Gusto ko pa rin suportahan si Zamera financially, gusto kong matapos niya ang pag-aaral niya. Alam ko kung gaano ito kahalaga sa kanya. Alam ko kung gaano niya ito pinaghirapan. I am just going to give it back to you. Bakit mo ito iniwan? How will I support you, Zamera? Sabay ko bigay ng atom card sa kanya. Umalis ka. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi kita kailangan, naninigas ako sa narinig ko sa kanya. Hindi na niya ako kailangan. Bakit? Hindi mo na ako kailangan dahil ba may Darren ka na? O baka, kayong dalawa ng kapatid ko ang may relas, sinampal niya ako. Kaya ko ang sarili ko, hindi ko kailangan ng lalaki. Mas lalong hindi ko kailangan ng mga katulad mo na walang panindigan. Ibigay mo yan kay Tanya dahil may pananagutan ka sa kanya. Tanya needs you. Me don't, nasapol ako sa sinabi niya. Tatalikuran na sana niya ako ng, you still my wife, Zamera. You still wearing our wedding ring, gusto kong ipaalala sa kanya ito. Nagseselos ako sa lalaking kasama niya. Napakasakit nang nakita ko na hinubad niya ang wedding ring naming dalawa. Parang tumigil sa pag-function ang buong katawan ko. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang sobrang sakit na naramdaman ko nang ibinato niya sa akin ang wedding ring naming dalawa. Aminado ako na kinakain ako ng matindi kong pagseselos kaya nakagawa na naman ako ng pagkakamali na pwedeng ikapahamak ni Zamera. Inutusan ko ang isang bartender na tawagan siya. Hindi naman ako nabigo dahil pinuntahan ako ni Zamera. Alam kong mali, alam kong napakagago ko pero miss na miss ko na siya. Nang gabing iyon, nagamot ng kunti ang pangungulila ko kay Zamera. Pero kinabukasan, why did you slap Tanya? You know she's pregnant. Tanong ko kay Zamera, alam ko naman na hindi niya sinampal si Tanya. Pero kailangan kong magpapanggap na pinaniwalaan ko si Tanya. Bago pa man ako bumaba at sumunod kay Zamera, nabasa ko na ang message ni Tanya sa akin. Parang may alam daw si The Myth sa mga pinaggagawa ko sa nakalipas na araw na sinusundan ko si Zamera at sa mga nangyari sa amin kagabi. Kaya alam kong kailangan ko na naman saktan si Zamera. You know Kendrick, I'm not surprised anymore why you believe Tanya more, sadyang tanga ka, eh. Galit na sabi ni Zamera sa akin, na ninangkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. I'm not blind, Zamera. I clearly saw you slap Tanya. Hurt me if you want, but not her. If anything happens to our baby, I won't forgive you. She's telling me that we won't be happy because you don't love me, and you don't love our baby. She even said it's better if I miscarry because you don't love me anyway.
Sabihin mo nga kay Zamera para magising na siya sa katotohanan, kung sino ang mahal mo sa aming dalawa, si Tanya, sa umiiyak na tono. Sabihin mo sa kanya kung sino sa amin ang totoo mong mahal, Kendrick. Mahal ko si Tanya, Zamera. Mahal ko sila ng anak namin. At magiging maligaya kaming dalawa dahil mahal namin ang isa't isa. I don't love you anymore, I can't even remember how I loved you. It's Tanya that I love, not you. Nasaktan ako sa mga pinagsasabi ko. Ang tanga-tanga ko. Ang hina-hina ko. If that's how it is, then don't interfere with me, just let me be. You two can stay together. You're both equally immoral. I'm sorry for what happened, Kendrick, pero kailangan nating mag-double ingat ngayon. Tumindi na ang sakit ng uncle ko at mukha gusto na naman niya tayong gawin puppet sa gusto niyang drama. Whatever happened, huwag kang maniwala. Hindi ko alam kung ano ang plano nila, pero sabi sa akin nung kakampi natin, aalamin niya. Oo nga pala, may nakuha akong impormasyon sa isang plano nila. Gusto ko sana na mabaigo sila sa isang drug transaction nilang ito pero hindi ko alam sino ang malalapitan ko, kiss me, Kendrick. Biglang sabi ni Tanya. What? Bakit? Dahil nakatingin sa atin si Zamera. Ano? Para masaktan ng sobra si Zamera, para lalayo na siya mula sayo. Para kahit ano na namang gawin mo na pwedeng maging dahilan para mas manganganib ang buhay niya ay hindi na siya maniniwala sa'yo, hindi na siya maging tanga para puntahan ka pa. At para hindi na madamay ang ama niya at ang kaibigan niya. Naninigas ako, hindi ko kayang gawin ang sinabi ni Tanya kaya siya na mismo ang humalik sa akin. She kissed me but I didn't kiss her back. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi na ako nagparadam kay Zamera. Ayaw kong mas lalong manganib pa ang buhay niya. Napag-alaman ko naman na tumigil sa pag-aaral si Zamera at bumalik ito sa probinsya nila. Masakit para sa akin pero naisip ko na mas makakabuti na ito para malayo na siya sa panganib. Nakahinga man ako ng maluwag dahil nalayo sa panganib si Zamera pero tila kay hirap lang natanggapin na tuluyan na kaming nagkalayo. Gabi-gabi ako naglalasing. Tila wala ng direksyon ang buhay ko. Ayusin mo nga ang buhay mo, Kendrick. Dapat mong ipagpasalamat na nasa malayo na si Zamera para maging ligtas na siya. Ang dapat mo nalang gawin ngayon ay tuluyan tanggapin si Tanya sa buhay mo. Maganda at mabait naman si Tanya, magkakaanak na rin kayong dalawa. Please son, hindi naman talaga lahat ng gusto natin, iyon ang mangyayari. Matutunan mo rin mahalin si Tanya. Makakalimutan mo rin si Zamera pag nandyan na ang anak niyong dalawa ni Tanya. Si Mommy, nababanas na ako sa kanya, mas lalo siyang naging demanding. Hindi ko na nga napapansin na may ginagawa siya para makawala ako sa gulong ginawa niya. Can you please shut up, Mom? Kasalanan mo lahat ng ito. Ano? Bakit ko naging kasalanan? Biktima lang din ako. Baka nakalimutan mo na pag magkamali ka, Kendrick, sisubong na lang ako. Baka nakalimutan mong may bomba sa loob ng katawan ko. Hindi mo ako masisisi kung bakit gusto kong mahalin mo na lang si Tanya. Ayaw ko pang mamatay. Hindi ko kayang iwan kung anuman meron ako ngayon, galit din na sabi ng mami ko. Hindi ko siya pinansin. Galit ako sa mami ko. Talagang sinisisi ko siya sa lahat ng mga nangyayari. Fine. Ayaw ko sanang ibigay sa'yo ito. Pero dapat mo na rin malaman na may ibang lalaki si Zamera, na may iba siyang mahal. Kunot-nuo akong nakatingin sa ina ko. May inilagay siya sa counter table na mga picture, kinuha ko ito at ganun na lang ang sakit na naramdaman ko nang nakita na mga larawan ito ni Zamera, may kasama siyang lalaki at pumasok silang dalawa sa isang motel. Ang lalaking kasama ni Zamera ay ang manliligaw niya na si Darren. Kuyom na kuyom ang kamao ko. Galit ako hindi kay Zamera kundi sa sarili ko. Nababalot ang puso ko ng pighati at kabiguan. Do you really believe in that picture, Kendrick? It's not true, it's probably another one of my uncle's doings. I don't know what he did, but I think my uncle is behind this. I don't believe that Zamera would betray you. She loves you very much, Kendrick. She wouldn't be able to be intimate with another man because she loves you so much. I'm telling you, if that picture isn't fake, there must be another reason why she's with that guy and they entered a motel together. Ang sabi sa akin ni Tanya. Tanya's words made me think.
How did my mom end up having this picture? And Zamera and Darren don't look sweet at all. In fact, they seem hurried. I don't know what happened, but I started thinking that maybe this picture was just a setup. Wala na akong naririnig kay Zamera. Calculated na rin ang bawat kilos ko. Sinubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko. Bumalik ako sa pag-aaral, sinubukan kong bumawi dito. Naniniwala ako na magagamit ko ang kurso ko para makawala sa kung ano ang sitwasyon ko. What is this, mom? Kunot noo kong tanong kay mommy. Pinuntahan ko si Zamera, Kendrick. Gusto lang sana namin kumustahin siya ng daddy mo. We asked her to sign sa annulment paper niyong dalawa. Kailangan mo nang pakasalan si Tanya bago pa lumaki ang tiyan niya. Pero alam mo bang humingi pa siya ng malaking halaga sa amin ng daddy mo para permahan lang niya ito. Wala kaming nagawa ng daddy mo kundi ang bayaran siya para makalaya ka na mula sa kanya. Hindi sa sinabi ni mommy ako nakapokus kundi nasa annulment paper naming dalawa ni Zamera. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, ang alam ko lang nawalan na ako ng lakas. We quickly got out of the car as soon as we arrived at our destination. Thankfully, we reached Kendrick's Chateau Resort without encountering any danger. If we had been ambushed again, it would have been very difficult since Kenneth was with us. Even though we had Kenneth's 2 bodyguards with us, one of whom was a secret agent, it would have been challenging. Phantom, on the other hand, was secretly watching from a distance. We couldn't see him. Wow, is this it, Daddy? It's so beautiful, like a palace, Kenneth said in awe. Yes, this is Buddy. Wait when you see inside. Kendrick's Chateau Resort is a breathtaking haven of luxury and elegance. As I entered the grounds, I was greeted by a stunning facade reminiscent of a grand European castle, its architecture exuding timeless charm and sophistication. The resort's centerpiece is a magnificent chateau, with intricately designed stone walls, tall spires, and large, arched windows that offer a glimpse into its opulent interiors. Surrounding the chateau, meticulously landscaped gardens stretch out, filled with vibrant flowers, manicured lawns, and elegant fountains that add to the serene ambience. The expansive swimming pool, with its crystal-clear waters, is a highlight, inviting guests to relax and unwind while enjoying the beautiful surroundings. Mula dito sa kinatayuan ko, bahagya kong nakita ang malapad na swimming pool at ganito nga ito kaganda sa paningin ko, na sigurado akong makakaagaw pansin sa mga guest. Kaya lang, wala pang katao-tao ang lugar dahil hindi pa ito nabubuksan sa publiko. Amor Perdido Castle, napabasa ako sa pangalan ng kastilyong nasa harapan ko. Wow, parang katunong ng pangalan mo ito, Tita Amora. Isang ngiti lang ang itinugon ko kay Kenneth. Amor Perdido. Anong ibig sabihin yan, Daddy? Lost love. Para ito sa pinakamamahal ko na babae na nawala sa akin. As I describe the details of this place and express my desire of what would be the design, my lost love is on my mind. This place symbolizes her. It represents how much I love her and how deeply I miss her. Daddy, di ba, yang tinutukoy mong lost love ay yung one great love. Yung babae na nasa portrait ng kwarto mo. Tanong ni Kenneth sa ama. To be honest, I don't know how to feel about what Kenneth said. Ako naman kasi ang tinutukoy niya. Napatingin si Kendrick sa akin. Agad na nagkatama ang paningin naming dalawa dahil nakatingin naman ako sa kanya. Yes, ang sabi niya na para bang sinasabi ng mga mata niya nangungulila siya sa akin. Nandito na ako pero para pa rin akong nawawala. I steadied myself. I refused to let his words sway me, even as his eyes seemed to plead that he had waited for me all this time. If his love for me was genuine, it came far too late for him to realize it now, after all the pain he caused. What he did was beyond forgiveness. Maya-maya, lang pumasok na rin kami sa castle. Kung gaano kaganda sa labas, double naman ang ganda sa loob. Masayang-masaya si Kenneth, sobra itong namaga, lalo pa sa mga sculptures sa loob. Inside, the chateau boasts luxurious accommodations, each room adorned with elegant furnishings, plush bedding, and modern amenities. Grand chandeliers hung from high ceilings,
and artwork and antiques decorate the halls, creating an atmosphere of refined sophistication. This is how I describe the interior. I can't describe yet the whole place dahil kailangan ko pang libutin ito. Dahil sa pagod sa biyahe kaya napagpasyahan ko ang magpahinga sa kwartong inilaan ni Kendrick para sa akin. Napakaganda ng kwarto na para talaga yung mga kwarto ng Ming Prinsesa na nasa fairy tale book ko noon. Masyado akong naniniwala sa fairy tale, buong akala ko talaga, si Kendrick na yung Prince Charming ko na magmamahal sa akin pero nagkamali pala ako. Kendrick, it seemed, wasn't my Prince Charming after all. His role in my life wasn't to love me but to inflict pain and shatter my heart. He emerged not as the hero but as the villain, casting a shadow over my once hopeful dreams of love and happiness. Humakbang ako papunta sa may balcony, binuksan ko ang glass door nito. Sariwang hangin agad ang sumalubong sa akin pagbukas ko. Gamaan ang loob ko at tila nawawala ang mga alahanan ko nang napagtanto ko, I have a panoramic view in this room. The room offers a panoramic view that stretches across rolling hills and lush greenery. Through here in the balcony, I can see the tranquil countryside unfurling like a picturesque tapestry. The sun sets behind distant mountains, painting the sky in hues of orange and pink, casting a warm glow over the cozy, country-style furnishings. It's a serene vista that brings a sense of peace and connection to nature, making every moment here feel like a tranquil escape. Kalimutan ko muna ang mga alahanan ko. E-enjoy ko muna itong ilang araw na bakasyon namin dito. Medyo matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakapagbakasyon. Umaasa ako na hindi ako papansinin ni Kendrick para makapag-relax naman ako na walang sakit sa ulo. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Maya-maya lang, nakarinig ako ng katok sa pinto. Agad akong humakbang para buksan ito. Pagbukas ko, si Kenneth ang napagbuksan ko ng pinto. Hello Tita Amora, pwede ba akong pumasok? Nakangiting tanong niya sa akin. Sure, nakangiti ko naman sagot. Agad naman siyang pumasok sa loob. Pagpasok niya, pinalinggan niya ang mga mata niya sa buong paligid. Your room is so huge and beautiful, bulalas niya. Bakit, hindi ba malaki ang kwarto mo? Malaki naman po kaya lang natatakot ako kasi mag-isa lang ako. Tita Amora, can I stay here with you? Of course, gustong-gusto yata kitang kasama. Tuwang-tuwa naman siya at napalukso pa. Pag makita ko na ganito kasaya si Kenneth, yung ligaya na ramdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag. Ang alam ko lang, masayang-masaya din ako. Tumakbo siya palapit sa kama ko at sumampa pa. I am tired and too sleepy Tita Amora, can I sleep? Aniya na parang pagod talaga. Oo naman, umupo ako sa tabi niya. Pagod na pagod ka siguro sa biyahe. Sinabi ko naman sa'yo na matulog ka dahil malayo ang biyahe natin. Hindi naman ako pagod sa biyahe. Talagang gusto kong matulog pagkatapos kong uminom ng gamot. Nakakaantok kasi ang gamot ko. Gamot, kunot noo ako. The doctor said that my heart is weak. But I don't need surgery naman. I just need to take a medicine. Napaurong ako sa narinig ko kay Kenneth. Tila ako naninigas. May problema din siya sa puso na tulad lang kay Kent. Sa kamag-anak ba ni Kendrick nakukuha ang sakit na ito? Sabi kasi ng doktor, malaking posibilidad na namana ang kondisyon ng anak ko. Medyo mahina ang puso ni tatay pero hindi naman inborn ang problema sa puso nito. Wala din akong sakit sa puso. Pareho sina Kenneth at Kent, kaya sigurado akong galing sa kamag-anak ni Kendrick ang sakit na ito. Tita Amora, I love you. Do you love me? Of course, mahal na mahal kita Kent. Nilalaro ko ang buhok niya. How about Daddy? What about him? Kunot noo ako. Do you love him? He is my boss, Kent. I love him as my boss. Kawawa naman si Daddy, I love him very much. Kaya lang, kawawa pa rin siya, hindi siya tulad ni na Tito Draven at Tito Denver na may wife na nagmamahal. Malungkot talaga ang tinig niya. Tita Amora, please love my daddy. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Kawawa naman kasi si Daddy, pag mawala na ako, wala nang magmamahal sa kanya. No, hindi ka mawawala Kent. Ano ba yung pinagsasabi mo? Kasi yung lolo ng kaklase ko wala na dahil inatake sa puso. Pag mangyari yan sa akin, wala nang magmamahal sa daddy ko.
Hindi yan mangyayari, Kent, matanda na ang lolo ng kaklase mo. Ikaw bata pa, hindi ka mawawala, okay? Tumanggo siya. Ang mabuti pa matulog ka na. Babantayan kita, hindi kita iiwan. Humiga siya. Inayos ko ang pagkakahiga niya. Tita Amora, may asawa na po ba kayo? Noon. Pero wala na ngayon. Kilala mo nga ang naging asawa ko noon. Isang iling ang isinagot ko sa kanya. Bakit wala kayong asawa? Dahil sa mami mo. My husband unloved me nang nakita na niya ang babaeng bubuo sa kanya na walang iba kundi ang mami mo. Wala lang. Hindi pa kagustuhan ng Panginoon, ang tanging nasabi ko sa kanya. Si Daddy, wala din asawa. Gusto mo kayo na lang dalawa ang mag-asawa. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. May kung anong kumurot sa puso ko. At hindi ko dapat maramdaman ito. Hinamag ko ang sarili ko. Saka ako napatawa na napailing-iling. Palabiro ka talaga, Kent, matulog ka na nga. Pero seryoso ako. Gusto ko ng mommy. Naiinggit ako sa mga kaklase at mga pinsan ko na may mommy at daddy. Naawa na naman ako sa kanya. Naninikip ang dibdib ko sa narinig ko sa kanya. Sana ikaw na lang yung mommy ko, Tita Amora. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko sa narinig ko kay Kent. Sana nga, ako na lang ang mommy mo, Kent. Bakit hindi mo na lang gawin asawa ang daddy ko para maging mommy na kita? Napanganga na naman ako sa kanya. Ang kulit-kulit niya. Manang-mana siya kay Kendrick. Ganito din ako kulitin ni Kendrick noon. Bakit hindi mo na lang ako sagutin para may boyfriend ka na? Napailing ako. Hindi ko na dapat inalala pa ang kahit ano na may kinalaman kay Kendrick. Ganito kasi yan, Kent. Hindi kami pwede ng daddy mo dahil hindi namin mahal ang isa't isa na katulad ng pagmamahala ng dalawang tao na naging mag-asawa, pagpapaliwag ko sa kanya. Bawal yan sa Panginoon. Ang relasyon lang namin ng daddy ay boss ko siya, secretary naman niya ako. At hanggang dyan lang talaga ang relasyon naming dalawa. I lounged by the pool, reclining on a slick steel sun lounger. A robe loosely draped over my shoulders, barely concealing the white two-piece swimsuit underneath. With my eyes closed, I immersed myself in the serene silence, a rare luxury I hadn't enjoyed in a long time. Evening had settled in, the perfect hour to ensure I wouldn't cross paths with Kendrick. Just as I was beginning to feel utterly relaxed, an unsettling sensation washed over me, the distinct feeling of being watched. My eyes snapped open, only to be greeted by the infuriating sight of Kendrick's face. Mabilis akong napabangon, at binato ko agad si Kendrick ng masamang tingin. What are you doing here? Taas kilay na tanong ko sa kanya. What kind of question is that, Zamera? Hindi ba ako pwedeng pumunta dito? Napataas ang kilay ko. Oo nga pala, hindi ko nga pala pagmamayari ang lugar na ito. Siya pala ang nagmamayari dito. Hindi ko na siya sinagot, kinuha ko ang cellphone ko. I focused my attention on my phone. Tama lang at may message si Darren sa akin, agad ko itong binuksan. I found out that Carlota has a weak heart, ang message ni Darren sa akin. I raised an eyebrow at what I read. Carlota has a heart problem. Para naman wala, hindi man lamang ito inatake sa puso. I was about to reply to Darren when I glanced at Kendrick. My eyebrow shot up as he took off his robe, leaving him in just his swimming trunks in front of me. He even purposely walked past me to show off his appearance. At huminto siya mismo sa bungad ko. Hinagod ko siya ng tingin mula pa hanggang ulo. Nakangisi siya sa akin. Ngumiti din ako sa kanya. What are you doing, Attorney Montenegro? Are you exposing your body to me? Nice try, but let me tell you, even if you strip naked in front of me, I won't feel anything at all. Taas kilay kong sabi sa kanya. Really? Ngumisi siya. Hindi layan ang naalala ko, Zamera. I don't care if that's not how you remember it, Kendrick, I said, my voice firm. What matters is that is the truth. I stood up, intending to take a bath. I quickly removed my robe, revealing my beautiful and smooth body clad only in a two-piece swimsuit. I could feel Kendrick's gaze on me, so I looked at him. I could clearly see his eyes roving over me, even noticing him swallow.
His Adam's apple bobbed visibly. His stare was intense, but I felt nothing, so I just raised an eyebrow at him. Attorney Montenegro, kalma mo ang sarili mo. Sinayang mo kaya maglaway ka. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. Ipinaramdam ko sa kanya na sadyang naboboard ako sa presensya niya, na walang interesting sa kanya. Sinadya kong dumaan sa harapan niya pero napigilan niya ako sa akmang paglampas ko sa kanya. Why don't we play a game? You have to seduce me, and I have to seduce you, but we mustn't get seduced. The one who gets seduced loses. The winner gets to have the loser do anything she wants. Iba ka din, Kendrick, napangiwi ako, ang bilis mong makaisip ng laro. Talagang mapaglaro ka, may ibang kahulugan ang sinabi ko sa kanya. Hindi ka naman siguro natatakot na matalo, di ba? Hindi ako natutuwa pero napatawa ako sa sinabi niya. Maya-maya lang tumitig ako sa kanya, nang aakit ang ngiti na pinakawalan ko sa kanya. Napaawang naman ang labi niya na parang hindi niya inaasahan ang gagawin ko. Matamis ang ngiti ko sa kanya saka ko siya mahinang itinulak, mahina siyang napahiga sa lounger sa ginawa ko. I opened my legs and Saturday on his thigh. I gently caressed his broad chest and his hardening body. I could feel the hardness of his masculinity, and he was starting to sweat because of what I did. I continued with my seductive smile and gaze at him. Oh Kendrick, pongol ang boses ko. Napalunok na naman siya. Mas lalo siyang nanigas. Oh Kendrick dagdag, you're so lousy. You're so boring. I didn't feel anything at all from you. Honestly, your attractiveness doesn't impress me at all. I've met plenty of guys who are more handsome and hotter than you in other countries, ngumisi ako. Tila naman naninigas siya sa sinabi ko. Mabilis akong umalis mula sa kandangan niya. At matalim ang titig ko sa kanya. Now you understand? Attorney Montenegro, I declared coolly, my voice tinged with a hint of disdain. You no longer hold any allure for me, so cease your advances. I have no interest in playing your games anymore, not now nor ever again. My words hung in the air, firm and resolute, cutting through any lingering uncertainty. Pagkatapos ko itong sabihin sa kanya, agad akong tumalikod sa kanya. At lumusab na ako sa tubig. Palangoy-langoy ako. Pumunta sa kabilang bahagi para makalayo ako kay Kendrick. Ilang minuto pa akong palangoy-langoy bago ko napagpasyahan na tignan muli si Kendrick pero hindi ko na siya nakita. I might have bruised his ego with my insults, prompting him to decide to leave. It's a relief that I can finally relax in peace now. No one will disturb me anymore. Binawi ko ang paningin mula sa kung nasaan si Kendrick kanina. At napagpasyahan kong lumangoy muli pero maya-maya lang, bigla akong napasigaw ng, "Are you looking for me?" Kendrick said with a smirk, suddenly emerging in front of me. Kinalma ko ang sarili ko. Nang medyo kalmado na ako, matalim na naman ang titig ko sa kanya. Attorney Montenegro, I'm really getting annoyed with you. What do you want? You're so frustrating. I couldn't hold back anymore. I was irritated with him, and I couldn't contain my frustration. Anong kailangan ko? Ngumisi siya, at bahagya niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Ikaw ang kailangan ko. Halos nag-close open ang ilong ko sa sinabi niya. Kung sana makabuga lang ako ng apoy at nang sunog na siya ngayon. And I find pleasure in your irritation with me. It simply shows I'm making an impact on you. Your vexation is a sign that I'm on your mind, and before long, I'll be nestled in your heart once again. I recall, that's how it always begins, your annoyance turning into affection for me. Naikuyong ko ang kamao ko. Talagang naiinis ako sa kanya noon bago naging kami dahil ang hambog niya. Pero noon iyon, bata pa ako ng panahon na yon, tanga pa ako at madaling maluko. I'm annoyed with you, but that doesn't mean I'm still thinking about you. I have more important things on my mind than you. You've never crossed my thoughts even once. And please, don't compare then and now. During those times you mentioned, I was just 15, naive, and easily swayed by your sweet words. I wasted almost 6 years being fooled by you.
I've learned my lesson. I've proven that you're worthless. Move on, Kendrick Montenegro. Tatalikuran ko na sana siya pero mabilis niya akong nahila, mabilis ang kilos niya. Alam kong may kakayahan din siya na tulad ko, at hindi ko napaghandaan ang gagawin niya. He is now pinning me at the side of the pole. Malangkit ang titig niya sa akin. Sinalubong ko siya ng matalim na titig. I couldn't care less about the harsh words you've uttered, Zamera, he declared calmly. What's important to me is that you're here now, no longer missing in action. Our family is finally complete, you, me, and Kenneth. Mas lalong naningkit ang titig ko sa kanya. Nagtaas baba ang dibdib ko sa sobrang galit na naramdaman ko. Pamilya. Anong pamilya ang sinasabi niya? Mahal ko si Kenneth pero hindi ako papayag na maging ina ng anak niya sa kabit niya. Gusto ko man maging anak si Kenneth pero hindi ako dapat magpadala sa damdamin kong ito. Okay na ako ngayon. Wala sa plano ko na sugatan muli ang puso ko. Family. You're truly despicable, Kendrick. I pity Kenneth, and I acknowledge he's grown attached to me. But I have no intention of taking the place of your mistress in his life or yours. If you want to reunite your family so badly, unearth your mistress from beneath the ground. Or better yet, fetch her from the depths of hell, so you can be together. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, halatang hindi niya nagugustuhan ang sinabi ko. Pero wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. I am trying to tell you something, Zamera, bakit hindi mo ako maintindihan? Gusto mong maintindihan kita, then, intindihin mo din ang sasabihin ko sa'yo. Stay away from me, Kendrick Montenegro. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa akin. You're an idiot, I didn't finish what I was about to say because he suddenly grabbed the back of my neck and kissed my lips forcefully. I quickly pulled away from him and slapped him across the face. My chest heaved as I stared at him, my eyes blazing with anger. Wala akong binitawan salita at umahan ako mula sa swimming pool. I marched into my room, consumed by fury. Yet, my anger was momentarily set aside when my watch chimed. It was a specialized device we used on missions, enabling communication with my fellow operatives. With Phantom and another secret agent by my side, we kept a vigilant watch over Kendrick and Kenneth. Gear up with your earbuds. I've identified a hostile presence, ang mensaheng natanggap ko mula dito. Sigurado ka ba na isa lang ang nakita mo? Tanong ko kay Phantom. Gamit ang earbuds ko, kausap ko siya sa cellphone. Yes. And he was approaching to your room, he's good at climbing, sa pader siya dumadaan. That's good. May ninja intruder pala ako ngayon. Do you want me to shoot that? No. Hihintayin ko siya. Let me handle him. Just focus your attention in Kenneth's room. Siguraduhin mong walang makakapasok na kahit sinong intruder sa kwarto niya. Maya-maya lang, natigil na rin ang pag-uusap naming dalawa ni Phantom. Naghihintay ako kung kailan papasok ang sinasabi ni Phantom pero naiinip ako kaya napagpasyahan kong magbihis muna. Basang-basa ako. Papasok na ako ng banyo, giniginaw na ako sa suot kong two-piece swimsuit, nasasabik na akong maligo sa warm shower. Bahala na yung sinasabi ni Phantom sa akin na intruder. Wala akong pakialam sa sinabi ni Phantom sa akin na intruder. Pero, habang inaabot ko ang tuwalya, biglang may isang anino na naka-bodysuit na sumugod sa akin mula sa dilim. Reacting quickly, I grabbed a lamp nearby and hit the intruder with a satisfying thud. The man staggered but soon regained his balance, coming at me again. I ducked and kicked him in the stomach, sending him crashing into the dresser. Suddenly, the door burst open, and Kendrick stood there, looking puzzled. Zamera, I'm sorry I know that. Buweset, bakit niya biglang binuksan ang pinto at bakit ko nakalimutan lock ito? Mabuti na lang nakatago ang kalaban ko at hindi niya nakita. Hindi niya pwedeng malaman na may kinakalaban ako ngayon. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa pagiging secret agent ko. Kendrick, now's not a good time. I yelled, trying to sound casual while grappling with the attacker. I pushed the intruder behind the bed, out of Kendrick's sight.
Napahiga ang kalaban sa sahig. Hindi ito makikita ni Kendrick dahil sa malaking kama. Kendrick raised an eyebrow. Why are you out of breath? Kainis talaga to. Just, a new workout routine, I said, forcing a smile, habang iniiwasan ako ang sipa ng kalaban ko. I kicked the intruder's legs out from under him and tried to keep my movement smooth, almost like a dance, to avoid raising Kendrick's suspicions. Sobrang panlalaki ng mga mata ko nang tuluyan siyang pumasok sa kwarto. Hinagod pa niya ako ng tingin. Bastos talaga ang hudas na ito. Work out with that kind of ngumisi siya, isang grabbed a pillow and tossed it at him. Out, now. As Kendrick dodged the pillow, I took the opportunity to grab a decorative vase and smashed it over the intruder's head, finally knocking him out. I quickly pulled a blanket off the bed and wrapped it around myself. Awang labi si Kendrick, halatang gulong-gulo siya, narinig kasi niya ang pagkabasag ng vase. Ano bang nangyayari, Zamera? I sighed, running a hand through my hair, and gave him a sly smile. Just a little excitement, Kendrick. Ngayon, kung ayaw mong babasagin ko ang isa pang vase dyan sa ulo mo, umalis ka na Kendrick. Trespassing ka na dito sa kwartong pinagamit mo sa akin. Get out. That vase is too expensive. Eat. Expensive pala, ha? Gusto mong babasagin ko ang isa sa ulo mo. Kendrick blinked, clearly torn between curiosity and self-preservation. I'm sorry. I'm sorry kung bigla na lang akong pumasok. Nakahinga ako ng maluwag nang humakbang siya muli. Isinara din niya ang pinto. As soon as he was gone, I tied up the unconscious intruder, shaking my head with a mix of frustration and amusement. Just another day in the life, I muttered, finally getting dressed and preparing to deal with the situation properly. Binuksan ko ang isang malaking closet. Tamang-tama ito para gawin kong tagwan pansamantala nitong intruder ko. Lumapit ako sa walang malay na intruder, hinawakan ko ang paa nito, itinaas ko at hinayla ko palapit sa closet na plano kong pagtagwan nito. At tulad ng plano ko, ipinasok ko ito dito. Nagawa ko naman ang plano ko. Pagkatapos ko itong ipasok sa closet, pinunasan ko na naman ang bahagyang dugo na nasa sahig. Medyo nahihirapan pa akong gawin ito, mabuti na lang hindi ganun kadami. Umupo muna ako sa kama ko at kinausap ko si Phantom. Wala na bang iba, hindi man lamang ako pinapawisan. Ani ko dito. It's funny dahil nagliso lang talaga yan. Sa kabilang linya, safe naman si Kenneth, don't worry. The serpent gang never fails to baffle me. At times, they launch attacks with a deadly intensity, as if they genuinely want to kill Kendrick and me. Other times, their assaults seem almost mocking, sending so few men that they hardly pose a threat. It's a bewildering cycle of ruthlessness and half-hearted attempts. It's enough to drive anyone mad. I'm convinced their boss must be a lunatic. Maya-maya lang, muntikan na akong napapitlag nang may kumatok sa pinto. Buweset, kalaban ba ito o si Kendrick? Tumayo ako at agad binuksan ang pinto. At sumalubong nga sa akin ang mukha ng hudas na si Kendrick. Nababanas na talaga ako sa kanya. Ano na naman ang kailangan mo, attorney? Montenegro, you already disturbing my sleep. Oh, I'm sorry. Tatanungin lang sana kita kung gusto mo ng gatas bago matulog, kasi, anong tingin mo sa akin? Sanggol na kailangan ng gatas para makatulog, puno ng iritasyon ang boses ko. Naalala ko lang kasi, gusto mong uminom ng gatas noon bago matulog para masarap ang tulog mo. Tumalim na naman ang titig ko sa kanya. Noon yun Kendrick. Hindi na ngayon. Kendrick, please, stop dredging up the past in the present. Who I was then is so far from who I am now. I can clearly see the sadness in his eyes. I observed the profound sadness in his eyes, a poignant reflection of his inner turmoil and the weight of unspoken regrets. It spoke volumes about the distance we had traveled from our past, evoking a sense of loss and missed opportunities between us. Talaga bang what is that? Tunog mula sa closet, mukhang nagising na ang taong itinago ko sa loob nito. Aminado ako na nakaramdam ako ng kaba. Wala, maikli kong sagot. Parang, Kendrick, maangin sa labas.
lumabas ako mula sa kwarto at mabilis ko itong isinara. Tama ka, kailangan ko nga ng gatas. Hindi ako makatulog. Sinusumpong ako ng insomnia ko. Kunot-noo siya. Tayo na Kendrick. Pero, tayo na. Gusto ko nang uminom ng gatas, itinulak ko pa siya para lang makaalis na kaming dalawa. Nakaupo ako sa counter table, wala akong nagawa kundi inumin ang gatas na tinimpla niya para sa akin. Kape naman ang ininom niya. Hindi na ako nagtataka kung bakit kape ang iniinom niya. Nakakatulog siya sa kape. Napatigil ako sa pag-inom ko sa gatas at agad na nabaling ang paningin ko sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kunot-noo kong tanong sa kanya. Naalala ko lang ang mga panahon na masaya pa tayong dalawa. Sa tingin mo, ano kaya tayo ngayon kung tayo pa rin? Madami na siguro tayo mga anak at Kendrick, kinamumuhian kita. Despite my deep distaste to you, I made an effort to maintain a casual demeanor. After all, you're my boss. Please refrain from constantly bringing up the past. Don't make it challenging for me to interact with you civilly. Pinilit kong maging mahinahon lang ang boses ko. I understand, and I'm sorry for the pain I've caused. I'll do my best to respect your wishes and focus on the present. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. Pinatili kong maging mahinahon. I'm going now. Sleepiness is starting to catch up with me, ani ko, saka ako umalis mula sa kinauupuan ko. I was about to leave when I suddenly stopped, feeling his arm wrap around my waist. He embraced me from behind. What are you doing, Kendrick? Please don't exacerbate my anger toward you. Let's not make things more difficult for us. Just 1 minute, please let me have this moment. I'm asking for just 1 minute in exchange for 7 years of longing for you. If only you knew, it hasn't been easy for me either. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. I admit I calmed down when I remembered the happy memories between us, but it was quickly overshadowed by the pain and sorrow from his betrayal in our relationship. I immediately distanced myself from him. Your 1 minute is over, I said, and I left without even looking back at him. I entered my room, each breath drawn in succession as if struggling for air under the weight of overwhelming emotions. And then, unexpectedly, a warm liquid streamed down my cheek. What was happening to me? Why was I crying? I am Amora now. I am Rosebud now. I shouldn't be shedding tears over a man like Kendrick Montenegro anymore. Maya-maya lang, napatingin ko sa closet nang narinig ko ang tunog nito. Then, naalala ko ang intruder ko. Pinunasan ko ang luha ko at lumapit ako sa closet. Galit kong sinakal ang intruder ko pagkatapos ko itong buksan. What do you want? Plano mo ba akong patayin? Lain ba ang inuutos sa'yo? Sunod-sunod kong tanong. No, may. Tila nahihirapan siyang magsalita kaya niluwagan ko ang pagkakasakal ko sa kanya. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Buweset ka. Hindi ko intensyon na patayin ka. Hindi intensyon ng boss ko ang patayin ka. May gusto lang siyang ipabigay sa'yo. May kinuha siya mula sa bulsa niya at isa itong nakatupi na papel. Ibinigay niya ito sa akin. Nagtataka man, tinanggap ko ito. Pagkatapos kong kunin ang iniabot niya, isang malakas na suntok ang ginawa ko sa kanya dahilan para makatulog siya muli. Mahirap na. Agad kong binuksan ang nakatuping papel at binasa ang nakasulat dito. Gatita, I'm sorry for all the secrets I've kept from you. I didn't want things to be this way, but now is the right time. See me, WLB, TG, NM. ASRT. Napakunot-noo ako, lalo na sa huling nakasulat. Ano ito? Code. I think this is a code. Tinatawag itong acrostic. Initialism acrostic. Ang sabi sa akin ni Darren. After a few minutes that I sent him the code, tinawagan niya ako. Kausap ko siya ngayon sa cellphone. Initialism acrostic. Ano yan? Kunot-noo ako. A code where a hidden message is encoded using the initial letters of each word. Acrostic codes are used for their ability to conceal messages in a subtle and clever manner. They provide a layer of secrecy, allowing the hidden content to be embedded within ordinary text,
which can only be revealed by those who know how to decode it. This makes acrostics useful for discrete communication. Ginamit ito noon, para maitago ang mga secret messages sa mga kaaway. Ginamit ito for poetry noon medieval and Renaissance period. What? How to decode this one? According sa nalalaman ko, to decode an acrostic, start by identifying the pattern used, whether it involves the first letters of each word, sentence, or line. Once the pattern is clear, extract these initial letters in sequence. For instance, if the acrostic is based on the first letters of each word, write down the initial letter of each word in order. After extracting all the relevant letters, arrange them to form a word or phrase. This resulting sequence of letters reveals the hidden message embedded within the text. By following these steps, you can successfully decode acrostic messages and uncover their secret meanings. Napanganga ako sa narinig. Parang umikot yung utak ng ilang beses. God, ilan ba ang English words sa dictionary? As of now, in Comprehensive Oxford English Dictionary, it's approximately 600,000 words. God, paano ko ma-decode yan kung ganyan naman pala kadami ang English words? Tapos kailangan ko pang alamin ang pattern. I don't know why I received this code from the Serpent Gang. Maybe because the message is really a secret at hindi pwedeng malaman ng iba. At para lang talaga sa'yo. Who can decode this one? Decoding an acrostic message can be accomplished by a variety of individuals. Literary enthusiasts and puzzle solvers, who often engage with word games and literary devices, are well equipped to decipher these hidden messages for enjoyment or intellectual stimulation. Cryptographers, both professional and amateur, possess the necessary skills to decode acrostics as part of their broader expertise in unraveling various forms of encoded communications. Educators and students studying literature, particularly poetry and historical texts, frequently encounter and decode acrostics as part of their academic pursuits. Pero kung hindi bahagi ito ng literary, hindi makakatulong sa iyo itong huli. Mas lalong sumakit ang ulo ko dito. Do you know how to decode this one, or you know someone who does? I can't decode this, but Boss Dylan and Boss Gareth know. They can decode this easily. Parang laro lang ito sa kanila. Napabuntong hininga ako. Panahon na ba ito para sabihin na sa kanila ang tungkol sa pagkatao ko, ang tungkol sa nakaraan ko with Kendrick Montenegro? Isn't there any clue to decode that? There should be a clue of how to decode that one, maya-maya lang tanong ni Darren sa akin. Sinervi ko ang papel na hawak ko. Wala naman akong nakita. Isa nga lamang itong ordinary papel. I don't see anything. Okay, just keep that paper. Baka kakailanganin iyan sa decoding. There may be a secret message in that. Secret message na naman. Pagkatapos namin mag-usap ni Darren, ibinaba ko ang cellphone ko. Maya-maya lang, narinig ko na may kumatok sa pinto. Agad ko itong binuksan at agad gumanda ang mood ko nang si Kenneth ang sumalubong sa paningin ko. Kendrick stopped the horse. We all admired the stunning view of the hills, glowing softly under the setting sun. Isn't this beautiful, Tita Amora? Kenneth asked, turning to me with wide-eyed wonder. Yes. It is, nakangiti kong sabi kay Kenneth. Mabilis akong bumaba mula sa kabayo. Hindi ako sanay na sumakay ng kabayo, pero hindi naman ako ignorante dito. Bahagi ng trabaho ko ang maging skillful. Nang nakababa na ako, tinulungan ko naman si Kenneth para makababa. Huling bumaba si Kendrick. Hawak kamay kaming dalawa ni Kenneth na lumakad papunta sa bahagi na mas kitang-kita namin ang napakagandang view sa lugar. Talagang nakaka-relax ng pakiramdaman ang katahimikan, nakakagaan ang buong paligid at ang sarap ng pagdampi ng malamig at preskong hangin sa balat ko. Naalala ko tuloy ang probinsya namin at si tatay. Maya-maya lang, masaya kaming nagkukwentuhan ni Kenneth ng kung ano't ano. Marami siyang tanong sa akin, karamihan tungkol sa akin, nung bata pa ako, at sinasagot ko naman siya ng maayos. Marami din siyang mga tanong sa akin tungkol sa mga halaman at mga insektong nakikita niya. Masayang-masaya kaming dalawa habang nagtatawanan kami. Nakangiti ako ngayon habang nakatingin kay Kenneth na masayang naglalaro kung ano't ano. Napalingon ako kay Kendrick nang maramdaman ko siya sa tabi ko.
Zamera, can we talk? I turned to him, my eyes guarded. What is it, Kendrick? He hesitated, choosing his words carefully. I know things haven't been easy between us. But I want you to know how much I appreciate everything you've done for Kenneth. He adores you, Zamera. I looked away, unable to meet his gaze. I know. And I care about him deeply. Kendrick sighed softly. The weight of our unspoken tension palpable. Zamera, I know you've been struggling. I want to make things right between us, for Kenneth's sake. Napakunot-noo ako sa sinabi niya. Pero hindi ko binigyan ng halaga. I believe na kaya mong gawin lahat para kay Kenneth. Anong ibig mong sabihin? Kunot-noo ako. Nothing, Zamera. I just want to know. Maybe I can do everything kung para kay Kenneth. Kendrick, galing sa puso ko ang sagot ko. Isang ngiti lang ang itinugon niya sa sinabi ko. I averted my gaze from him and redirected my attention to Kenneth. My mood was serene, and I feared he would disrupt it. I couldn't afford to let him spoil the peace I felt. Just the thought of him was enough to ignite my frustration instantly. Hindi naman din siya nagsasalita at alam kong tulad ko, ang focus niya ay nasa kay Kenneth na naman. Pero maya-maya lang, we often go horseback riding whenever I have extra time. That's why he really developed a fondness for horses. But earlier, I couldn't explain the joy he felt when I told him you'd be joining us. He really thinks we could be a family, which shouldn't be the case because, I'm not sure what you're trying to tell me, Kendrick, but whatever it is, I'm asking you not to pursue it. Whatever you're thinking about us right now, you know that's not going to happen, right? He remained silent, his gaze fixed on me. I struggled to articulate what I saw in his eyes. I don't know, Zamera, it might happen. Seryoso niyang sabi na hindi ko kayang bigyan ng kahulugan. Magsasalita na sana ako, pero narinig ko ang boses ni Phantom sa earbuds ko. Rosebud, danger inbound. Prepare for extraction. Head to secure location ASAP. Ito ang narinig ko mula kay Phantom. Code red imminent. Stay sharp. The urgent message conveyed to me was clear, imminent danger was closing in. I needed to prepare for swift extraction and make our way to a secure location without delay. The warning of a code red situation emphasized the seriousness of the impending threat, urging me to stay sharp and vigilant amidst the unfolding crisis. Shit. Hindi ko mapigilan ang mapanura. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa nakasama namin si Kenneth? Natatakot ako para kay Kenneth pero hindi dapat mamayani sa akin ang takot. Dapat akong mag-isip kung paano ilayo sina Kendrick at Kenneth sa lugar na ito na ligtas. At kailangan ko itong gawin agad. Rosebud, will engage the enemy. Secure Kendrick and Kenneth at safe place, away from the stream. Stay low and await further instructions.